Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, nasa edad 20 na si Adan. Isang pangkaraniwang binata kong titignan. Ngunit ang katotohanan, kabilang si Adan sa isang angka ng mga aswang. Simula pagkabata, minulat na ito ng mga magulang sa kaugalian at katotohanan na sila ay hindi pangkaraniwang tao. Sa kabila ng katotohanang naiiba sila sa lahat, nagawang mamuhay ng binata ng normal. Sa katunayan ay nakapagtapos ito ng sekundarya at kasalukuyang nag-aaral sa 3 taon sa kolehiyo. Hindi naman hinadlangan ng magulang ang kanyang pangarap. Nakita din nila ang kakaibang determinasyon kay Adan na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ngunit kasabay ng pagtitiwalang binigay ng mga magulang ay ang mga paalalang siya ang magtataguyod ng kanilang angkan pagdating ng panahon. Sinikap ng binatang ibalanse ang buhay. Nagawa naman niyang magtagumpay. Hanggang sa dumating nga ang araw na siya na ang itinalagang pinuno ng kanilang angkan. Mabuti naman at nakauwi ka na, Adan. May mahalaga tayong pag-uusapan kasama ang mga tiyuhin mo at ilang nakatataas na kasapi ng ating angkan. Mahalagang nandito ka dahil tungkol sa iyo ang usaping ito. Wika ng ama ni Adan. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Isidro. Opo tay, magpapalit lang po ako ng damit. Wala pa naman po sina Tio Dino eh. Tugon ng binata. Mabilis itong pumasok ng silid upang magbihis. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na ang kanilang mga panauhin. Mabuti naman at nandito na ang lahat. Simulan na natin ang pagpupulog. Bungad ni Tatay Isidro. Sinang-ayunan naman ito ng lahat. Adan, tandaan mo, kahit anong mangyari ay nasa likod mo kaming lahat. Wika ni Tio Dino. Nagtaka ang binata dahil sa mga sinasabi ng tiyuhin. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tio? Tanong ng binata. Panahon na para ikaw naman ang pumalit sa akin, Adan. Nasa 8 gulang ka na. At sa palagay ko, hinog na ang kaisipan mo para sa pamumuno. Tugon ni Tatay Isidro. Nanlaki ang mga mata ni Adan dahil sa sinabi ng ama. Pamumuno? Tay, malakas ka pa naman, di ba? Tsaka bakit kailangan mong ipasa sa akin ang pamumuno? Sa palagay ko, hindi pa po ko handa eh. Tugon ng binata. Hindi ako hahantong sa ganitong pasya kung hindi ka pa handa. Tsaka, wala nang oras, Adan. Kailangang saluhin mo ang pamumuno bago pa dumating ang mga kalaban nating angkan. Muling wika ni Tatay Isidro. Kalabang angkan? Bakit hindi ko po alam ang tungkol dito, Tay? Muling tanong ng binata. Ang alitang ito ay nagsimula pa noong panahon ng ating mga ninuno. Hindi na nagawang maayos ang hidwaang iyon. Hanggang sa tumagal na sa loob ng ilang siglo, umabot na sa ating henerasyon.
Hindi na kaya ng iyong ama ang magiging pagsubok na kakaharapin bilang pinuno. Tugon ni Tio Dino. Tinignan ni Adan ang ama. Nakita nito ang malaking pagbabago sa itsura ni Mang Isidro. Tila bigla itong tumanda at namayat. Ito ang nagtulak kay Adan upang tuluyang yakapin ang pamumuno sa kanilang angkan. Kung ito po ang inyong desisyon, buong puso ko po itong tinatanggap. Wika ni Adan. Nagsipagtayuan ang mga tiyuhin at iba pang kaanak upang katigan ang naging pasya ni Adan. Gaganapin ang formal na pagpapasa ng pamumuno sa sunod na pagbilog ng buwan. Ilang araw mula ngayon. Kailangan na nating maghanda para sa isang malaking piging. Wika ni Tatay Isidro. Hindi lubos akalain ni Adan na ganun kaaga ang pagtatalaga sa kanya bilang bagong pinuno. Naging maayos naman ang paghahanda hanggang sa sumapit ang araw na kanilang pinakahihintay. Isinigawa ang pagtatalaga kay Adan sa gitna ng kagubatan. Napakadaming tao na mga sandaling yon. At halos lahat ng naroon ay kamag-anakan nila. Bago pa man magsimula ang piging, ipinakilala na siya sa lahat ng mga kaanak. Malugod namang tinanggap ng mga ito si Adan bilang bagong pinuno. At pagsapit ng hating gabi, formal nang sinimulan ang paglilipat ng kapangyarihang kay Adan. Bagaman aswang ang binata, at tumuntong na ito sa hustong gulang, ni minsan ay hindi nito ginamit ang kakayanang makapagbago ng anyo. Isa-isang nagpalit ng anyo ang kanilang mga kalahi, maliban sa ama na labis namang pinagtataka ni Adan. Ipinaliwanag naman ito ng ama. Ayon kay Tatay Isidro, ang pinunong magpapasa ng kapangyarihan sa piniling tagapagmana ay dapat manatiling tao. Sa kadahilanang ito ang kanilang orihinal na anyo, at sa oras na makumpleto na ang pagpapasa, mananatili sila sa anyong mortal. Bilang kasalukuyang pinuno ng ating angkan, ipinatutupad ko ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pagkakakilanlan, mapa mataas na uri o mababa. Ito ang aking legasiya na ngayoy pinapasa ko na sa aking anak, at siya na din mismo ang gagawa ng sarili niyang legasiya. Wika ni Tatay Isidro. Matapos magsalita, inilabas nito mula sa loob ng damit ang isang kwintas. Tinanggal ang tali at binigay kay Adan ng bato. Nagaagaw na kulay pula at itim ang wangis, at tumatagos ang liwanag sa tuwing itatapat sa araw. Ayon sa matanda, ito ang bertud ng kanilang angkan. Kaisa-isa sa kanilang lahi, ito rin ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng kanilang nasasakupan. At ang mutyang ito ay ang basihan ng kanilang lakas. Kinuha ito ni Adan at sa hudyat ng ama. Nilunok ito ng binata. Ilang segundo ang nakalipas. Unti-unting naramdaman ni Adan ang pagbabago sa katawan, maging ang pagtulay na mainit na enerhiya mula sa dibdib hanggang sa buong katawan. Unti-unting bumibilis ang paghinga, hanggang sa tila naninikip ang dibdib. Nakaramdam na matinding sakit sa buong katawan dahilan para mapasigaw ito. Habang nangyayari ang mga bagay na yon sa binata, isinisigaw ng lahat ang pangalan. Ilang minuto pa ang lumipas.
tuluyan nang nawala ng malay si Adan. Nang magkamalay muli ang binata, nasa loob na ito ng silid tulugan. Nasa tabi nito ang ama at nakangiti. Pagbangon ng binata, laking gulat niya dahil tila tumalas ang paningin. Maging ang pandinig ay naging mas malakas kesa sa pangkaraniwan. Tay, ano po bang nangyari sa akin? Bakit parang kakaiba yung nararamdaman ko? Lumalakas po yung pandinig ko at pangamoy. Wika ni Adan. Napangiti naman ng matanda at tumugon. Hindi lang yan ang pagbabagong mararanasan mo, anak. Sa oras na masanay ka, mas malakas na Adan ang haharap sa ating mga kalaban. Tandaan mo, anak, mula ka sa purong dugo at kung papalarin, maaaring ikaw pa ang maging gabunan ng ating angkan. Tugon ni Mang Isidro. Ilang araw matapos ang pagpapasa ay naramdaman ng binata ang sinasabi ng ama. Nagtaglay ito ng kakaibang bilis, kakayanang makakita sa dilim. Makalipas ang ilang buwan, nagawang masanay ni Adan sa bagong kakayanan. At sa pagkakataong yon, nagsimula na ang labanang pinakahihintay ng angkan. Nanatili pa ring normal ang pamumuhay ni Adan. Ngunit isang umaga habang papunta sa eskwelahan, nakasalubong nito ang isang binatang halos kasing edad niya. Laking gulat ni Adan nang bigla siyang tapikin ito sa balikat. Adan, ikaw nga. Anak nang, ang gwapo natin ngayon na. Wika ng lalaki. Nagtaka naman si Adan dahil pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ngunit hindi niya matandaan kung saan sila huling nagkita. Ay, pasensya na kaibigan ha. Pero hindi ko alam kung bakit kilala mo ako. Tsaka pamilyar ka sa akin ha. Di ko lang matandaan kung saan tayo huling nagkita eh. Tanong ni Adan. Sabi ko na nga ba, hindi mo na ako makikilala eh. Ako ito, si Rodrigo. Kababata mo. Palagi pa nga tayo naglalaro sa tabing ilog noong maliit pa tayo eh. Tsaka, ako yung hinabol nung kalabaw noon. Nahihiyang tugon ng lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata ni Adan nang maalala kung sino ang binatang yon. Oo. Natatandaan na kita. Ikaw na ba talaga yan, Rodrigo? Tignan mo nga naman yung sarili mo. Mukhang umaasenso na tayo ah. Teka, bakit ngayon lang kita nakita dito sa atin? Saan ka ba naglalagi? Tugon ni Adan. Matagal na nagkwentuhan ang dalawa. Hanggang sa tuluyan nang nakalimutan ng binatang may klase pala ito. Nako, pasensya ka na Rodrigo ah. May pasok pa kasi ako eh. Magkita na lang tayo sa susunod. Dito ka naman namamalagi, di ba? Muling wika ng binata. Oo pare. Wala kasi mag-aasikaso ng aming mga negosyo at palayan eh. O siya, magkita na lang tayo ulit sa susunod na araw ah. Mag-iingat ka. Tugon ni Rodrigo. Matapos ang pag-uusap ay umalis na din kagad si Rodrigo. Samantalang si Adan naman, nanatiling nakatayo habang nakatitig sa kababata. Napansin nito ang kakaibang aura ng kaibigan. Ngunit dahil unang beses pa lang niya itong nakita sa loob ng mahabang panahon, hindi na naghinala si Adan.
Ng mga sumunod na araw, nagkasundo ang dalawang magkita at ituloy ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa pagkakataong yon, kasama ni Rodrigo ang pinsang babae na si Camille. Medyo nailang si Adan dahil talagang napakaganda nito. Ngunit may kakaibang nararamdaman ang binata ng oras na yon nang abutin nito ang kamay ng dalaga upang makipagkamusta. Hindi na ito pinansin pa ni Adan. Sa halip ay masaya itong nakipagkwentuhan sa magpinsan. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa. Dali-daling umuwi si Adan dahil hindi ito sanay na inaabot ng dilim sa labas ng tahanan. Pagkarating ng binata, kagad itong sinalubong ng tiyuhin upang kausapin. Mabuti naman at nandito ka na. May mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. Kahit ikaw ang pinuno ng ating angkan, tiyuhin mo pa din ako at may karapatan akong pagsabihan ka kung may makikita akong mali sa mga ginagawa mo. Ang dalawang taong kasama mo kanina, alam mo ba kung sino sila, Adan? Tanong ni Tio Dino. Opo, kilala ko po silang dalawa. Yung lalaki po si Rodrigo, kababata ko po. At yung isa naman, pinsan niyang si Camille. Bakit po? Ano po bang problema? Tugon ng binata. May balitang dumating mula sa mga espiya natin. Nandito sa bayan ang anak ng pinuno ng kalaban nating angkan. At yun ay walang iba kundi si Rodrigo. Mag-iingat ka. Dahil anumang oras ay maaari kanyang traidorin. Mas makakabuti kung iiwasan mo na siya, Adan, para na din sa sarili mong kaligtasan. Wika ni Mang Dino. Hindi makapaniwala si Adan sa sinabi ng tiyuhin. Pero tiyo, magkaibigan na po kami ni Rodrigo kahit noong mga bata pa kami. Natatandaan ko nga po, palagi akong pumupunta sa kanila eh. Tugon ni Adan. Iba na ang panahon ngayon, Adan. Basta sundin mo ang sinasabi ko para na din ito sa kapakanan mo at ng buong angkan. Tugon ni Tio Dino. Matapos magsalita ay kagad din itong umalis. Naiwan sa sala si Adan habang iniisip ang mga sinabi ng tiyuhin. Sa isip-isip ng binata, wala namang masama kung makikipagkaibigan ito kay Rodrigo. At dahil din sa mga nalaman, nabuo sa isipan ni Adan ang adhikaing pag-isahin ang mga angkan at tuluyang magkaroon ng kapayapaan. Naghanap ng pagkakataon si Adan upang kumprontahin si Rodrigo tungkol sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit hindi niya inaasahan ang naging sagot ng taong inakala niyang kaibigan. Nagkita ang dalawa sa plaza upang pag-usapan ang lahat ng sinabi ni Tio Dino. Ang buong akala ni Adan, silang dalawa lamang ang naroon, kaya nagtiwala ito kay Rodrigo. Ano ba yung sinasabi mong mahalagang itatanong mo sa akin? At bakit kailangan tayong dalawa lang ang makarinig? Tanong ni Rodrigo. Maselan yung pag-uusapan natin, Rodrigo eh. Tungkol ito sa mga angka natin. Tugon ni Adan. Napakunot ang noo ni Rodrigo sa sinabi ng binata. Kalaunan ay natawa ito dahil napakaseryoso ng mukha ng kaibigan. Alam mo, Adan, hindi bagay sa iyo ang magseryoso.
Ano ba talaga yung sasabihin mo? Muling wika ni Rodrigo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang panganay na anak ni Mang Rolando? Tugon ni Adan. Natigilan si Rodrigo nang marinig ang tanong ng kaibigan. Napalitan ng seryosong muka ang ngiti nito. Oo, ako nga. At alam ko ding ikaw ang anak ni Mang Isidro. Alam mo, matagal na din kitang gustong kumprontahin tungkol dito. Kaso naghahanap lang ako ng tiyempo. At sa palagay ko, ito na nga ang tamang panahon. Wika ni Rodrigo. Sabay sakal kay Adan. Naglabasan mula sa paligid ang iilang mga nilalang. Alam ng binata na mga kalahi ito ni Rodrigo. Hinawakan ni Adan ang kamay ng kaibigan dahilan para bitawan siya nito. Alam mo, nangihinayang ako dahil hindi man lang kita napakagat sa bitag ko. Pero wala na din namang silbi yun, Adan. Dahil wawakasan ko na ang buhay mo dito mismo. Muling wika ni Rodrigo. Ngunit nang akmang itataas nito ang kamay upang magbigay ng hudyat, nakaramdam ito ng matinding sakit. At nang tignan ng binata ang bisig, halos nadurog ang buto nito sa lakas ng pagkakapiga ni Adan. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Alam mo ba, mas nanaisin ko pang wakasan na natin ang hidwaang ito. Dahil kung tutuusin, matagal na panahon na kayong tinalo ng aming angkan eh. Bakit hindi nyo na lang tanggapin at mamuhay ng tahimik? Wika ni Adan. Biglang tumawa ng malakas si Rodrigo at muling nagsalita. Tanggapin? Sa palagay mo ganun kadali yun? Nagapi ng mga kalahi mo ang aming angkanon dahil pumanig kayo sa mga babaylan. Wika ni Rodrigo. Iniikot ni Adan ang tingin sa paligid at isa-isang sinipat ang mga kasama nito. Dito niya napagtanto na talagang pumasok siya sa isang patibong. Plinano mo ang lahat ng to. Simula pa lang na magkita tayo, ginamit mo pa yung pinsan mong si Camille? Wika ni Adan. Maya-maya ay lumabas mula sa dilim si Camille. Hindi niya ako ginamit, Adan. Plano namin ang lahat. Pero mukhang hindi gumana. Kaya heto kami ngayon. Napilitan kaming pagtulungan ka. Wika ni Camille. Isipin mo na lang kung gaano kalaking karangalan ang may dudulot ng kamatayan ng isang pinuno ng angkan. Sa wakas, mapapatunayan ko na ang sarili ko kay Ama. Dagdag ni Rodrigo. Nakaramdam na matinding galit si Adan. Noon pa lamang niya ito naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit pinili ng binatang maging kalmado at harapin ang mga kalaban na may malinaw na pag-iisip. Kung kamatayan ko ang gusto nyo, sige, subukan nyong sumugod. Wika ni Adan. Sa isang hudyat ni Rodrigo ay nagsipagsugod ang mga aswang. Laking gulat ng binata nang biglang maglabasan ang mga kalahi niya at sinalubong ang mga kalaban. Sinasabi ko na nga ba, isang patibong lang ang lahat. Adan, kami na ang bahala dito. Umalis ka na. Mas mahalaga ang buhay mo kesa sa amin.
Wika ni Tio Dino. Ngunit hindi sumunod si Adan. Ako ang pinuno, kaya akong masusunod. Ayokong lumaban kayo nang wala ako. Harapin niyo ang mga tauhan ni Rodrigo at ako ang pipilipit sa leeg ng traidor na yan. Tugon ni Adan, sabay sugod kay Rodrigo. Biglang nagpalit ng anyo ang kalaban at sinalubong si Adan. Malakas na suntok ang kapwa tumama sa mukha ng magkabilang panig. Patunay lamang na pantay ang kanilang kakayanan kahit hindi pa nagbabagong anyo si Adan. Iniinsulto mo ba ako? Bakit hindi ka nagpapalit ng anyo? Tanong ni Rodrigo. Hindi ko kailangan gawin yon dahil alam kong kaya kitang higitan kahit nasa anyong tao lang ako. At isa pa, hindi karapat-dapat ang isang traidor na makita ang anyo kong aswang. Tugon ni Adan, sabay tadyak sa kalaban. Dahilan para tumilapon ito ng malayo na siya namang kinagalit lalo ni Rodrigo. Napakayabang mo. Humanda ka sa akin dahil pagsisisihan mo ang kalapastanganang ito. Muling wika ni Rodrigo. Sabay sugod na naman kay Adan. Nanatili lamang nakatayo ang binata habang inaantay ang paglapat ng kamao ng kalaban sa muka. Ngunit sa kasamaang palad, may kung sinong sumalakay mula sa likuran. At nang lingunin niya ito, nakita niya si Camille. Ayoko na sanang patulan ka pa dahil sa totoo lang, napalapit na din ang loob ko sa'yo. Pero kung ito ang pasya mo, wala na ako magagawa kundi ibigay ang nararapat sa'yo. Wika ng binata, sabay hawak sa kamay ni Camille. Inihagis niya ito papunta kay Rodrigo. Imbes na si Adan ang tamaan ng suntok, ang pinsan niya ang napuruhan dahilan para mabutas ang katawan nito sa napakalakas niyang atake. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Rodrigo nang makita ang kalagayan ng pinsan. Galit na galit itong tumitig kay Adan at sinabing, "Walang hiya ka! Kagagawan mo ito! Magbabayad ka sa akin ng malaki!" Wika ni Rodrigo. Bigla nitong sinugod si Adan at walang tigil na pinagsusuntok. Ngunit hindi niya ito magawang tamaan. Ito ang gusto mong mangyari, hindi ba? Plinano mo ang ganitong sitwasyon. Ngayon ako pa ang sisisihin mo? Tugon ni Adan. Sabay hawak sa kamay ni Rodrigo at binalibag ito sa isang malaking puno. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas ng katawan ni Rodrigo, nabuwal nito ang tinamaang puno. Akmang tatayo pa sana ito nang bigla na naman siyang sipain ni Adan. Dahilan para muli itong magpagulong-gulong sa lupa. Pilit nitong tinatayo ang sarili, ngunit ramdam niyang bumibigay na ang kanyang katawan. Hindi lubos maisip ni Rodrigo kung paano siya natalo ni Adan sa anyo nitong tao. Oras na para wakasan ang hidwaang ito. Ayokong simulan ng legasiya ko bilang pinuno sa isang marahas na pamamaraan. Tumayo ka at sabihin mo sa aking sumusuko ka na. Utos ni Adan. Ngunit patuloy pa ding nagmatigas si Rodrigo. Kailanman, hindi susuko sa isang kagaya mo ang aming angkan. Patayin mo na lang ako. Tugon ni Rodrigo.
Pasensya na pero kagaya ng sinabi ko, hindi ko sisimulan ang aking legasiya sa karahasan. Ngayon lumuhod ka at aminin mong natalo ka sa laban. Sa harap ng mga kalahi mo, Rodrigo, wala na kayong magagawa. Kaya sumuko ka na at tigilan na natin ang kaguluhang ito. Muling wika ni Adan. Ngunit sadyang matigas si Rodrigo. Sinugod niya ang binata at inundaya ng matutulis na kuko. Sa kasamaang palad, nasangga ito ni Adan at nahawakan ng mahigpit. Hinila ng binata ang kamay ni Rodrigo at sa pamamagitan ng kamao, binawian niya ng buhay ang lalaking inakala niyang kaibigan. Nagsipagtigil sa paglalaban ang lahat ng maramdaman nilang patay na si Rodrigo. Hinarap ni Adan ang lahat ng mga naroon at sinabing, "Dito na nagwawakas ang hidwaan ng dalawang angkan. Iparating niyo ang nangyari kay Mang Ronaldo. Sabihin niyo sa kanya na bukas kami sa pakikipagkasundo." Utos ni Adan. Matapos ang labanang iyon, nagsipag-alisan ang mga kalabang angkan kasama ang wala ng buhay na katawan ni Camille at Rodrigo. Dalawa sa mga napipisil na mamuno sa kalabang angkan ang napatay ni Adan sa isang gabi lamang. Nang sumunod na araw, laking gulat ni Adan nang makita ang pangkat ni Mang Rolando sa kanilang bakuran. Hinarap niya ito upang kausapin at hindi nila inaasahan ang sinabi ng matandang pinuno. "Patawad sa aming panggagambala. Ngunit naparito kami upang makipag-usap ng maayos. Nais naming humingi ng kapatawaran sa ginawa ng aking anak. Hindi ito ang gusto naming mangyari. Ang totoo, matagal ko nang binuksan ang pinto papunta sa ating pagkakasundo. Ngunit hindi sang-ayon si Rodrigo." Wika ng matanda. Matapos ipaliwanag ang dahilan ng ginawa ng anak, sumumpa ito na ititigil na ang anumang hidwaan sa pagitan ng dalawang angkan at magkakaisa upang mabuhay ng mapayapa. Matapos ang pag-uusap na yon, formal na nakipagkasundo ang angkan ni Adan sa angkan ni Mang Rolando. Nagkaroon ng kapayapaan sa dalawang panig. Naging magkatulong ang mga ito sa mga adhikain nilang panatiliin ang kaayusan sa lugar. Sa paglipas ng maraming taon, namuhay si Adan ng mapayapa kasama ang pamilya. Nagkaroon ng sariling mga anak at naging isang profesional. Ngunit ni minsan, hindi nito kinalimutan na siya ay nasangkot sa isang hidwaan ng mga angkan ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jessa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Sa lahat ng 5 magkakapatid, si Jessa ang pinakamalapit sa ama. Madalas silang magkasama at mas pinapaboran siya nito. Bagamat nagkaroon ng inggitan sa magkakapatid dahil dito, hindi naman ito naging problema kay Jessa. Dahil sa tuwing inaaway siya ng mga kapatid, nandyan naman ang ama upang pagsabihan ang mga ito. Nagbago ang lahat ng 13 gulang na si Jessa. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano nagsigawan at away ang mga magulang. Hanggang sa tuluyan ng umalis ang ama dala ang mga gamit.
Hinabol pa ng dalaga ang ama. Nagmakaawa ito na wag silang iwan, na wag siyang iwan. Bagamat nangako itong babalik, tuluyan pa rin itong umalis. 5 taon pa ang lumipas. Kahit sulat o balita lamang ay wala silang narinig mula sa ama. Bagamat masama ang loob ni Jessa sa ama, alam niya sa kaloob-looban na balang araw ay uuwi rin ito. Kahit nagalit siya sa ama, hindi mapigilan ni Jessa na mag-abang sa labas tuwing gabi. Nagbabaka sakali na ang dadaan na tricycle ay ang ama na bumalik upang mabuo ang pamilya. Naghintay pa ito na naghintay at kalaunan. Nakapagtapos na ng sekundarya si Jessa. Wala pa rin silang balita sa ama. Ni hindi nila alam kung buhay pa ba ito. Kahit na tinalikuran na sila ng ama at nakausad na ang ina at mga kapatid, nagbabaka sakali pa rin si Jessa na babalik pa rin ang ama. Bali-balita sa eskwelahan ni Jessa ang pagpapakulam ng mga kaklase sa isa't isa. Napakababaw lamang ng mga dahilan. Madalas away sa lalaki. Nagpapasalamat naman si Jessa na walang nagtangkang mangkulam sa kanya. Tuwing may nagkakagusto sa kanyang lalaki, kaagad niya itong tinatanggihan, kaya alam ng mga kaklasing babae na hindi siya magiging problema. Hanggang sa nakapagtapos na ng kolehiyo si Jessa. Dito unti-unti na niyang napagtanto na wala nang balak bumalik ang ama. Unti-unti ay umusad na rin si Jessa at habang nagtatrabaho, nakatagpo siya ng lalaking papakasalan balang araw. Pinakilala na niya ito sa pamilya. Kalaunan ay nagpakasal nga ang mga ito at nagkaanak. Lumipas pa ang ilang taon at namatay na ang ina. Ngunit bago ito mamatay, binilin pa niya sa mga anak na kung isang araw ay bumalik man ang ama, sana mapatawad nila ito. Mahirap mawala sa mundong ito na may bitbit ng sama ng loob, at ang pagpapatawad ay hindi ginagawa upang mapagaan ang kalooban ng gumawa ng masama sa atin, kundi ang pagpapatawad ay paraan upang hayaan natin ang sariling mamuhay ng masaya at walang hinanakit. Pagkalipas ng ilang buwan ay laking gulat ng pamilya nang biglang dumating sa bayan ng ama. Ipinaliwanag nito na umalis siya ng tahanan dahil hindi na maganda ang samahan nila ng ina. Ipinaliwanag din niyang nagkaroon ito ng malubhang sakit, kaya hindi niya nagawang makamusta o mabisita man lamang ang naiwang pamilya. Bagamat tinanggap na siya ng mga kapatid, si Jessa ay may hinanakit pa rin. Lampas 1 dekada ang lumipas. Sapat na yon upang makapagpadala man lamang ng kahit isang liham o kahit isang oras na pagkumusta. Ngunit hindi yung ginawa ng ama. Bagamat nung una ay malamig pa ang trato sa ama, pagkalipas ng 6 na buwan ay nanumbalik din ang sigla ng pamilya, katulad noong bata pa sila. Hindi matanggap ni Jessa na gano'n na lamang kadali patawarin ng mga kapatid ang ama. Nasaan ito nung kailangan nila ito? Nung wala na silang makain? Nung naghihirap sila sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral? O ang pagkamatay ng kanilang ina? Hinding-hindi mapapatawad ni Jessa ang pang-aabandonan nito. Kahit na anong regalo o pakitang gilas na gawin ng ama, hindi yon naging sapat upang mapangiti niya si Jessa. Dumating ang isang araw na naaksidente ang anak ni Jessa. Nahulog ito sa mataas na puno habang kumukuha ng prutas. Dali-daling dinala ng ama ang apo sa ospital.
Kitang-kita ni Jessa ang pag-aalala nito. Doon unti-unting binaba ni Jessa ang harang na papasukin muli ang ama sa buhay. Habang tumatagal, unti-unting napawi ang hinanakit ni Jessa. Naging malapit na muli ang mag-ama at sumaya na ito. Nangako naman ng ama na hindi na muli siya iiwan. At lumipas ang ilang taon. Isang araw pag-uwi ni Jessa galing sa trabaho, nakita niyang merong ibang babae sa pamamahay. Wika ng ama. Matagal na itong byudo at may kanya-kanya ng pamilya naman na mga anak. Balang araw ay iiwan din siya ng mga ito at ayaw naman niyang tumandang mag-isa. Siya ba yung kinakasama mo? Matapos mo kaming iwan dito nila nanay? Wika ni Jessa. Hindi anak. Wala akong kinakasama nung mawalay ako sa inyo. Noong nakaraang taong ko lang nakilala si Gloria. Sana hayaan niyo kong sumaya. Ilang taon na din naman ang lumipas simula nang namatay ang nanay niyo. Tugon ng ama. Yun na nga tay eh. Ilang dekada ka walang paramdam sa amin. Ni hindi mo man lang kami nagawang kumustahin. Kahit isang sulat lang o balita kung buhay ka pa ba? O kung kamusta kami. Tapos ano? Ngayon sasama ka na sa babae niyan? Iiwan mo na kami ulit? Muling wika ni Jessa. Kaagad namang pinakalma ng mga kapatid si Jessa. Wika ng mga ito na hindi naman nila masasamahan habang buhay ang ama. Dahil balang araw ay bubukod din sila. Hindi na kinaya ni Jessa ang emosyon. Matagal na silang inabandona ng ama tapos uulitin na naman niya. Baka hanggang sa mamatay ang ama. Hindi na naman ito magawang magparamdam man lamang at ipaalam kung nasaan na siya. Lumabas si Jessa ng tahanan. Naglakad kung saan siya madadala ng mga paa. Makalipas ang ilang oras ay umupo na ito at inisip ang mga nangyari. Naalala niya bigla ang mga kaklase noong kolehiyo. Tumatak sa kanya ang isa sa naging kaklase. Lumapit daw ito sa isang mangkukulam at nanghingi ng paraan upang makasiguro na tutuparin ng nobyo ang pangako nitong papakasalan. Nakita niya ang manika na gawa sa lupa, dahol, tela at kung ano pa. Kung sakali daw na hindi ito gawin ng nobyo, maaari na niyang pakuin ang manika upang mawala na ang kasintahan. Ngunit bago tumalab ang sumpa, kailangan munang mangako ng taong pagbabasehan ng manika. Kailangang sinsero at sigurado sa puso ang pangako. Para sa oras na hindi niya itutuparin, magiging selyado ang sumpa. Kaagad hinanap ni Jessa ang dating kaklasing yon. Nalaman niya na ang pangalan ng mangkukulam at saan ito nakatira. Dali-daling nagpunta si Jessa dala ang pera. Sinigurado niyang magdala ng marami para makumbinsi ito kung sakaling hindi pumayag. Pagkarating sa lugar, tama ang kanyang kutob. Ayaw nang gumawa pa ng sumpa ng matanda. Marami na itong buhay na nasira kaya tinigilan na niya ito. Ngunit nagpumilit si Jessa. Narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Paulit-ulit pinaalam ni Jessa na handa siyang magbayad na kahit magkano. Ibigay lamang ang kahilingan. Dahil sa pangangailangan ng matanda, bumigay ito at ginawa na nila ang ritual. Paalala ng matanda na kailangan munang mangako ng ama at sinsero. Pagkatapos ay kailangan niyang kumuha ng hibla ng buhok mula dito at ilagay sa manika. Binigyan din siya ng matanda ng isang papel.
na nakasulat ang engkantasyon. Umuwi si Jessa ng gabing yun. Nakita niya ang ama na nag-aabang sa pagbabalik niya. Naalala niya ang sarili ng ilang taon din siyang nag-abang sa labas ng tahanan na nagbabaka sakaling bumalik muli ang ama. Kagad namang nanghingi ng tawad ang ama kay Jessa. Alam niyang hindi naging madali ang buhay nang wala siya. Nanghingi rin ito ng patawad na hindi man lamang niya nagawang kumustahin ang mga anak o padalhan man lamang ng isang liham. Sising-sisi ang ama at nangako itong hindi na niya sila ulit iiwan pa. Ngunit hindi nagsalita si Jessa. Niyakap na lamang niya ang ama at umalis na ito. Pagkapasok ni Jessa sa kwarto, kagad niyang nilabas ang manika. Kinuha niya ang hibla ng buhok mula sa pagkakayakap. Binasa na niya ang engkantasyon. Malalaman mo na aktibo na ang sumpa kung makakita ng kakaibang marka sa dibdib niya. Nakita naman ito ni Jessa, kaya nakampante na siyang tutuparin ng ama ang pangako. Kung sakaling mapako ito ng ama, meron namang remedyo si Jessa sa napakong pangako. Ilang buwan pa ang lumipas at masaya na ang pamilya. Hindi nanirahan ang babae sa pamamahay nila dahil ayaw ni Jessa. Isang araw pag-uwi niya, nalaman na lamang nitong umalis ang ama kasama ang babae. Nag-iwan ito ng liham at sinabing iiwan siya ng babae kung hindi ito sasama. Natakot ang ama dahil mahal niya si Gloria at gusto niyang makasama ito hanggang sa natitirang buhay. Sinabi din ng ama na mahal niya ang mga anak at sana patawarin siya ng mga ito at maintindihan sana ang paglisan. Ate, hayaan mo na si Papa. Patawarin mo na siya at umusad na tayo. Tandaan mo ate, hindi mo papatawarin si Papa para gumaan ang loob niya. Nagpapatawad tayo para tayong mamuhay ng walang hinanakit sa ating puso. Umusad na tayo ate. Hayaan na natin si Papang lumigaya. Wika ng kapatid. Ngunit hindi nagsalita si Jessa at pumasok sa kwarto. Kinandado ang pinto. Umiyak nang umiyak si Jessa dahil iniwan na naman sila ng ama. Ang mas masaklap, hindi man lamang ito nagpaalam ng personal. Sinubukan pa siyang damayan ng mga kapatid. Ngunit gusto lamang ni Jessa na mapag-isa. Makalipas ang ilang sandali ay naalala na niya ang manika. Ayaw niya sanang gawin ito dahil mahal niya ang ama. Ililigpit na sana ang manika at gagawin ang sinabi ng mga kapatid. Pati na rin ang huling sinabi ng nanay na kung sakaling bumalik ang ama, patawarin na lamang ito. Doon napagtanto ni Jessa na tinupad naman niya ang hiling ng ina. Pinatawad naman niya ang ama nang bumalik ito. Ngunit muli na namang umalis. Hindi na niya ito papatawarin. Dala ang martilyo at pako. Tinapat na niya ito sa dibdib ng manika. Habang tumutulo ang mga luha ni Jessa ay pinupukpok niya ito. Hindi na sila nakarinig pa ng kahit anong balita sa ama. Hindi naman nagulat o nadismaya si Jessa dahil inaasahan naman talaga niyang hindi na magpaparamdam muli ang ama. Walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Hanggang sa magkaedad na si Jessa at magkaroon ng mga apo, kinimkim niya ang kanyang ginawa. Bago tuluyang mawala si Jessa dahil sa katandaan, binisita siya ng nakababatang kapatid. Sinabi ni Gloria na habang bumabiyahe sila paalis,
Pauwi na sana ang ama dahil napagtanto niyang hindi niya kayang iwan pa muli ang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, inatake ito sa puso at hindi na muling nakauwi pa. Napaluha si Jessa sa nangyari. Bago pa niya maamin sa mga kapatid ang ginawa niya, tuluyan na itong nawala ng hininga. Napaka-importante na magpatawad tayo. Kahit mahirap. Ang pagpapatawad ay hindi natin ginagawa para sa nakasakit sa atin, kundi nagpapatawad tayo upang makapagpatuloy at umusad muli sa ating buhay. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nando. Taong 1988. Probinsya ng Capiz. Sa probinsya lumaki si Nando. Kakaunti lamang ang residente noon sa bayan, kaya halos magkakakilala silang lahat. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Nando. Dahil kapos sa pera ay grade 3 lamang ang natapos nito. Ngunit ganun pa man, hindi yun naging hadlang upang magbanat ng buto si Nando. Nang magbinata ay kagad itong naghanap ng trabaho. Dahil kaunti lamang ang residente noon, kadalasan ay malalayo ang pagitan ng mga bahay at gusali sa lugar. Kaya naman nagpasya si Nando na mamasada ng tricycle. Dahil sigurado itong kikita siya dito. Dahil kapos sa pera ang pamilya ni Nando, nangihiram na lamang siya ng tricycle sa kaibigan at gabi-gabi itong nagbibigay ng boundary. 3 taon din ang lumipas at sapat naman ang kinikita ni Nando sa araw-araw. Kalaunan, nakatagpo si Nando na mapapang-asawa. Nagkaroon din sila ng anak. Dahil dito hindi na naging sapat ang kinikita niya sa pagtatricycle lamang. Sinubukan ni Nando na maghanap ng ibang trabaho. Ngunit dahil hindi siya nakapagtapos, hindi ito naging posible. Bumalik sa pamamasada si Nando pero sinasagad niya ang oras sa araw-araw. Halos hindi na ito nagpapahinga. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, umiikot ito sa bayan at naghahatid ng mga pasahero. Bagamat nakakapagod at minsan ay nagkakasakit pa si Nando, ito na lamang ang tanging paraan upang kumita siya ng sapat para matustusan ang pamilya. Hindi naging maganda ang relasyon ng mag-asawa. Dahil banat sa trabaho si Nando, nawalan ito ng oras sa misis. Hindi rin niya nabibili ang mga luho nito at kalaunan. Iniwan sila ng babae at sumama na sa iba. Hindi na hinabol pa ni Nando ang nanay ng mga anak. Nawala na rin naman ang dating pagmamahal niya dito simula nang makita ang tunay na ugali. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pamamasada at sa tulong ng panganay na anak. Nairaos din nila ang pangangailangan sa araw-araw. Isang gabi, pauwi na sana si Nando mula sa pamamasada. Halos mag-aalas 12 na rin ng gabi at pagod na ito. Hindi rin siya nakapaghapunan kaya minadali niyang umuwi. Masaya ito ngayon dahil napakagalante ng huli niyang pasahero na isang matandang babae. Naawa siya sa kwento ni Nando. Binigyan ito ng 1,000. Pamasko na rin daw para sa pamilya. Napatigil si Nando nang makakita ng isang babae sa gilid ng kalsada. Nakataas ang isang kamay. Tila tinatawag siya. Ayaw na sana itong kunin ni Nando.
Dahil bukod sa pagod at gutom, para sa kanya sapat na ang maiuuwi niya ngayon. Ngunit naisip din niya na delikado na ang gabing ito, lalo na sa isang dalagang katulad niya. Kung merong mangyaring masama dito ay konsensya pa niya ito. Saan ho kayo, ate? Tanong ni Nando. Ituturo ko na lang ho ang daan. Bago po kasi ako dito kaya hindi ko alam ang pangalan ng mga kalsada. Tugon ng babae. Kagad namang sumakay ang dalaga at bumiyahe na sila. Itinuro ng babae ang bawat pag-ikot at makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa liblib at tahimik na parte ng bayan. Napatingin si Nando sa paligid dahil hindi pamilyar ang lugar sa kanya. Nagtataka si Nando dahil sigurado itong nalibot na niya hindi lamang ang buong bayan, kundi pati na rin ang mga karatig bayan. Ito na ho, Manong. Wika ng babae. Napatigil sa pag-iisip si Nando. Kinuha ang pera. Nagulat siya nang libo din ang binigay nito. Kagad niya sana itong bibigyan ng sukle. Ngunit pinigilan siya ng babae at umalis na ito. Masayang umuwi si Nando. Binilihan niya ng masarap na ulam ang mga anak. At nakabili din sila ng ibang bagay kinabukasan. Sinimula ni Nando mamasada muli pagdating ng hapon. Wika niya sa sarili na masaya rin palang magpahinga paminsan-minsan, lalo na kasama ang mga anak. Buong araw naging masaya si Nando. Tuluyang nakalimutan ang pagkawala ng asawa. Pagdating ng 12:00 muli ng gabi, nakita niya ulit yung babae. Katulad kahapon ay tinaas muli ang kamay at pinara si Nando. Hanggang sa nagpatuloy na ito ng ilang gabi. Nakakatanggap siya ng libo-libo mula dito. Dahil sa pagiging galante ng babae, hindi naging problema ang puyat para kay Nando. Kalaunan ay nakabisado na niya ang daan papunta sa tahanan ng babae. Hindi na niya ito kailangang ituro pa. Habang tumatagal ay napapansin ni Nando na tila abandonado ang bahay. Wika niya sa sarili. Sayang naman ang ganda ng dalaga dahil tila hindi ito marunong maglinis ng tahanan. Isang gabi, nagkalagnat si Nando. Hindi na kinaya ng katawan ng puyat, pagod at palipas ng gutom. Maaga niyang ginarahe ang tricycle at binayaran ang boundary. Pare, eto na pala yung bayad ko. Matanong ko lang pala. May kilala ka bang babae dito sa lugar? Maputi siya at napakatuwid ng mahaba niyang buhok. Nakatira doon sa dulo sa lampas ng poste. Mga 10 kilometro pagdapos kila Aling Mina. Wika ni Nando. Babaeng maputi na may tuwid na mahabang buhok. Parang wala naman ako nakikitang ganun eh. At teka, may bahay lampas kila Aling Mina? Hindi ba si Aling Mina na yung pinakadulo ng bayan? Bundok at gubat na lang ang lampas dun ah. Tugon ng kaibigan. Yun din nga ang pagkakaalam ko eh. Pero gabi-gabi ko siyang hinahatid doon. At kilala mo naman ako pare. Hindi ako nakikipagbiruan. Muling wika ni Nando. Alam ko naman pare. Sobrang seryoso mo nga eh. Nakakatakot na minsan. Pero seryoso, wala akong alam na bahay sa tinutukoy mong lugar. Pero mag-ingat ka, Nando ha. Malay mo, hindi pala tao yung hinahatid mo. Pagpapaalala ng kaibigan. Hindi nakakatuwa.
O siya. Sige, salamat at mauna na ako. Kailangan ko na din magpahinga. Wika ni Nando. Umalis na ito sa tahanan ng kaibigan. Paglipas ng ilang oras ay gumaling na si Nando. Malakas ang pangangatawan at sanay talaga ito sa trabaho. Kaya hindi siya mapipigilan ng simpleng sakit lamang. Siguro ang makakapagpapigil lamang sa kanya kung maputulan ito ng kamay o paa. Nang gabing yun ay muling namasada si Nando. Meron pa rin itong kita noon kahit hindi kasing laki katulad ng araw-araw niyang kita. Hanggang sa naalala yung babae tuwing gabi na galante magbigay. Kaya naman kahit gusto na niyang umuwi, nagpa siya itong maghintay pa ng ilang oras upang maihatid ito. Pagdating ng alas 12 ng gabi, nagtataka siya kung bakit wala yung babae. Naghintay pa ito ng ilang minuto at nang mag-alauna ng umaga, napagpasyahan ni Nando na wala siguro ang babae. Kaya naman pinaandar na niya ang motor ng tricycle. Sandali lang. Parang awa mo na. Saglit lang. Wika ng babae. Nakita ito ni Nando na tumatakbo at sugatan. Kaagad namang naalarma si Nando at bababa na sana upang alalayan ito. Ngunit winagayway niya ang kamay kung saan sinasabi nito na pasakayin na lamang siya at iandar ang tricycle. Bagamat hindi alam ni Nando kung ano ang nangyayari, kaagad niya itong pinandar. Tinitignan niya yung babae sa loob. Hingal na hingal ito at sugatan. Tumutulo din ang dugo nito at napatingin si Nando sa likod. Nakita niya yung anino ng isang lalaki. Doon niya napagtanto na maaaring yon ang may gawa nun sa babae. Ihahatid niya sana ito sa ospital. Ngunit kinontra siya ng babae at sinabi nitong dalhin na lamang sa kanyang tahanan. Sinunod ni Nando ang kahilingan ng babae kahit nag-aalala ito sa kalagayan niya. Paghinto ng tricycle, kagad siyang buwaba upang alalayan ito pagbaba. Nahirapan ang babaeng tumayo. Nakita niya kung sino man ang lalaking yon. Pinutol niya yung paa ng babae. Kitang-kita ni Nando na tila hibla na lamang ng buhok ang tanging nagdidikit dito. Pagkapasok sa tahanan ng babae, hindi na napansin ni Nando na halos walang laman ang tahanan. Kaagad tinuro ng babae kung saan matatagpuan ang mga gamot at kaagad itong kinuha ni Nando. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na ang pagdurugo. Kaagad siniwalat ng babae kung ano ang nangyari. Wika niya, ang lalaking yon ay matagal na siyang sinusundan. Ilang beses niya itong tinanggihan ng mahinaon, ngunit hindi daw ito pumayag. Simula noon ay hindi na siya tinantanan at nang gabing yon, napagpasyahan itong tapusin na ang kanyang buhay. Dagdag pa ng dalaga, ayon sa lalaki, kung hindi ka mapapasakin ay wala nang ibang dapat magmay-ari sa'yo. Yon ang huling wika ng lalaki bago siya nito atakihin. Nagulat si Nando sa kwento ng babae. Nagtataka ito kung sino kaya ang maaaring gumawa nun sa kanya. Kilala naman niya lahat ng residente sa lugar. Kaya hindi niya lubusang maisip na may ganong klase pala sa kanilang kabayan. Ayaw din sabihin ng babae kung sino ang lalaking yun. Kaya naman lalo siyang nagduda. Napag-isipan na ni Nando na umalis. Ngunit kagad siyang pinigilan ng babae. Natatakot ito na baka matunto ng lalaki ang tahanan at tuluyan ng tapusin ang kanyang buhay. Bagamat nag-aalala sa kalagayan ng babae, inaalala rin ni Nando ang kapakanan ng anak.
Kaya sinabi na lang niya sa babae na magtatawag ito ng tulong para samahan siya. Isang tricycle driver lang naman siya at siguradong mas makakatulong ang barangay o pulis sa kanya. Nagpumilit pa ang babae. Ngunit nanindigan si Nando na mas kailangan siya ng mga anak. Doon niya nakita ang pagbabago ng anyo ng babae. Ang kanina lang na maputing balat nito ay naging itim at nabalutan ng balahibo. Nakita niya ring humaba ang ngipin at namula ang mga mata. Nakita din niyang naglabasan ang pakpak sa likod ng babae. Para itong paniki at biglang humiwalay ang katawan. Doon niya napagtanto na isa itong manananggal. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong nilalang sa personal. Hindi din niya inaakala na hindi lang pala sanggol ang kinakain nito. Hindi nakapalag si Nando. Sa sobrang pagod at gulat at bilis pa nito. Tuluyan ng kinain nito ang mga paa. Nakatitig lamang siya sa nilalang. Tila nawala na ito sa sarili habang nangyayari yon. Halos paubos na rin ang binti at pakiramdam niya. Ito na ang katapusan ng buhay. Hindi siya makapaniwala na mamamatay ito na parang tupa na kinatay. Walang kalaban-laban at hindi man lamang nakapalag. Napaluha na lamang si Nando nang maisip na hinihintay siya ng mga anak na umuwi. Ngunit tanging paghingi na lamang ng tawad ang naisip niya. Na hindi na siya makikita pa muli ng mga anak. Hindi rin niya inaasahan na huling pagkikita na pala nila kanina. Tila milagro ang nakita ni Nando nang biglang bumukas ang pintuan. Lumiwanag ang paligid at nakatayo ang isang lalaki. Hindi na nakita pa ni Nando kung ano ang mga sumunod na nangyari. Madami na ang nawalang dugo sa kanya. Tuluyan na itong hinimatay. Isang milagro na lamang na nagising pa si Nando. Nakita niya sa tabi ang lalaki kanina. Si Mang Kaloy pala ito. Isang kilalang albularyo sa bayan. Hindi niya ito namukaan dahil may pinta ang muka. Ibinaliwanag niya na matagal na niyang sinususpetsahan na hindi tao ang babaeng yon. At tama nga ang hinala. Sinabi din ni Mang Kaloy na hindi niya kailangan pang mag-alala sa nilalang dahil nailigpit na niya ito. Hindi na masyadong inisip ni Nando ang tungkol sa nilalang. Nanlumo ito nang makita na wala na siyang mga binte. Hindi inaasahan ni Nando na mapuputulan siya. Hindi na rin ito makakapaghanap buhay dahil sa naging kapansanan. Bagamat ganun man ang naging sitwasyon, nagpapasalamat pa rin siya kay Mang Kaloy dahil kung hindi dahil sa kanya, edi hindi na nito makakasama pa ang pamilya. Naitanong din ni Nando kay Mang Kaloy kung bakit nasa bayan ang manananggal. Tugon ng albularyo, hindi din siya sigurado. Pero suspecha niya na nais siguro nitong mamuhay bilang tao. Ngunit kahit ganun pa man, hindi mawawala ang likas nitong pumatay. Kaya bago pa man magkaroon ng pinsala, sinigurado na ni Mang Kaloy na hindi ito mangyayari. Muling nagpasalamat si Nando sa manggagamot. Matapos siya nitong gamutin at dalhin sa ospital upang magamot ng tuluyan. Natawa na lamang si Nando dahil kanina lang dadalhin niya sana ang babae sa ospital. Ngunit ngayon ay siya pala ang madadala dito. Kalaunan nakauwi din si Nando. Iyak ng iyak ang mga anak nang makita siya. Bagamat nag-aalala ang mga ito, masaya naman silang ligtas na nakauwi ang ama. Nagtulong-tulong na lamang ang pamilya na magtinda bilang pagkakakitaan.
Bagamat nawalan si Nando ng mga binte, hindi naman siya nawala ng mga kamay at braso. At kalaunan ay nakapag-asawa na rin ang mga anak. Magkakasama pa rin sila sa tahanan. Magkakahiwalay na lamang ang mga kwarto. Bagaman hindi na nakakapaglakad pa si Mang Nando, hindi naman ito naging hadlang upang ipagpatuloy pa rin niya ang lakbay ng buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan nyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ka lamang sa kwentong ito. Isang napakagandang kwento ng ama na pilit tinataguyod ang mga anak. Marahil karamihan sa mga magulang ganito ang gagawin para sa kanila. Titiisin ang lahat ng pagod, gutom at hirap. Mairaos lamang ang pamilya. Hindi naman nabigo si Mang Nando at napagtagumpayan ang buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.